Alam niyo ba na ang lugaw para sa amin ay isang alaalang hindi malilimutan? Dahil may minsang naging lugaw, minsang champurado, minsan pandesal, minsan wala pang palaman. Dahil sa lugaw, dito nagsimula ang lahat. Have you ever wondered how we started? May mga tanong din ba kayo like bakit o para saan? Magpapakatotoo ako sa inyo mga kapatid. Ako din mismo sa sarili ko, hindi ko alam ang sagot. Lalo nung una. Pero napakabuti ng Diyos dahil sa simpleng gawain na ito, madami nang nagbago, madami nang naligtas, madami nang natutong bumangon sa pagkakadapa. Ano ang mga nagbago? Una kasi, tuturuan ka ng Diyos makisama ng tama sa tao nang naaayon sa Kanya. Tuturuan ka niya magmahal, umintindi at manalig. The more you believe in Him, trust in Him, the more you have faith in Him na sa iyo ang favor ng Diyos. Isa sa nabago niya sa buhay namin ay ang takbo nito. Dati kasi kami yung pilit na kokontrol ng buhay namin. Pilit gumagawa ng solusyon sa bawat problema. Pilit sinusunod ang gusto namin, hindi pala dapat ganun. Kasi simula nag-surrender kami ang buhay namin sa Kanya, kahit anong problema, siya ang gagawa ng solusyon para sa'yo. All you have to do is to trust in Him. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, we live by faith and not by sight. Natutunan namin na magtiwala ng buo sa Kanya sa kahit na anong problema ang nasa harap namin. At simula nung naramdaman ko na ang grace at pagmamahal ng Lord, nasabi ko sa sarili ko na hindi ko kaya at hindi ko gusto na walang Lord sa buhay. Sa nag-prepare po nito, Panginoon, sa nag-effort sa bahay nila, Panginoon, give them more blessings. Napakasaya pala, no? At napakasarap din po sa pakiramdam na may nagmamahal sa'yo. Kung sino ka dati, tanggap ka kung ano ka ngayon. At willing kang antayin sa paglapit mo sa Kanya kung kailan ka handa. No pressure, no rush, just pure love. Though nakakalungkot dahil sa mga group of people na uma-attend ng BS, may mga nawawala. Pero it's okay. Dahil para sa mga taong nawala, patuloy namin kayo pinagdadasal. At sa kabila ng mga taong nawala, hindi kami tumigil maghanap ng mga taong uhaw sa pagmamahal at sa salita niya. Kaya dumami kami ng dumami ng dumami. Praise God! Dahil tong mga tao na nasa litrato, patuloy pa din naglilingkod sa Kanya. Patuloy na pinupuri siya, patuloy na humaharap sa Kanya kahit lahat kami ay hindi perpekto. Minsan kasi akala nila na ang Diyos nakakatakot, nakakahiya humarap kasi makasalanan tayo masyado. Nakakahiya lumapit kasi lalapit lang pag kailangan na natin siya. Ang hindi nila alam, ang Diyos, mahal sila kahit ano pa sila. Mahal sila kahit makasalanan sila. Mahal sila kahit hindi pa sila handa. Inaantay lang niya kayo ng may mahabang pasensya at nakangiti kanyang sasalubungin kapag handa ka na para sa Kanya. Ang
Ang masasabi ko para sa mga taong naghahanap ng sagot sa mga tanong nila, whether personal issue, financial, family problems, mental problems, panahon na po ito para lumapit sa Kanya. Makasalanan din kami tulad nyo. Hindi kami perpekto tulad nyo. May kanya-kanya kaming hilig sa buhay tulad nyo. Magkakaiba man tayo ng sitwasyon sa buhay, but we are all chosen. Lord, maraming salamat po sa pagkain na sa labor po namin. Maraming salamat po at pinagtipon din po kami ngayong araw. Yung peace na kailanman hindi mo mahahanap sa ibang lugar. Pero si Lord, kaya niya ibigay lahat yun sa'yo. Kaya niya maging tatay at kaibigan sa lahat ng basta lumapit ka lang sa Kanya. The right place in Him and the right time is now. It's time to surrender. It's time to start praising Him. It's time to pray. It's time to believe. And it's time to trust in Him. Dahil mas gugustuhin namin na lahat makaranas ng grace and love na nararanasan namin nung may Lord na kami sa buhay. Marahil some of you ay iniisip, kapag Christian ka, hindi ka na pwede maging masaya dahil madaming bawal. Nagkakamali ka, kapatid. Napakasaya maging Kristiyano. Napakasaya pag may Lord ka sa buhay. Yung saya na hindi mo nakukuha sa mga temporary na tao. Pero yung joy na nakukuha mo sa Lord ay iba. Pwede ka maging masaya. We enjoy things, we cherish every moment just like any other ordinary people. Madaming bawal dahil may mga gawain tayo sa buhay na nakasanayan na
na alam natin hindi para sa Lord. At masaya kami isurrender ang mga maling gawain namin. Masaya kami sa pagbabago ng Lord sa buhay namin. Sabi nga po sa Corinthians chapter 10 verse 31, "My purpose is to assist, serve, and glorify God by being as helpful, kind, and accurate as possible in everything I do for you today." Yan po ang purpose ng buhay natin, ang paglingkuran siya, ang i-glorify siya sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Kaya po, bilang Kristiyano, kailangan masurrender natin ng mga bagay na hindi nakaka-glorify sa Lord. Kaya whatever you do it all for the glory of God. Inaamin ko na ako'y makasalanan at nangangailangan ng inyong kapatawaran. Tinatanggap po kita bilang aking Nasasabi ang puso ko na makapiling ka. Umaawi, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ang kamusaw mo. Ayaw ko mabalik, kalabagan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y mapagkailan. Ang kabutihan mo'y trials ang pwede nating i-expect. Dahil, sabi niya po dito, dahil kay Jesus hindi na lang puro trials ang pwede mong i-expect. Pwede ka na rin mag-expect ng trials. Dahil kay Jesus hindi na makulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko makulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas mo ay nanggagaling sa'yo. Maglambing tayo. Ang iyong mawa ay magpamalang Lord God, maraming salamat po sa blessings po and salamat po na pinagsama-sama niyo po kami ngayong araw at marami po kami matutunan sa mga salita niyo, Lord, and salamat po sa pagkain na nasa harapan po namin.
purihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Ang aming alay ay pagsamba. Ayaw mo magulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko. Hindi ko maunawaan dahilan bakit ako pinili mo ginalang. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sumapaligid. Nakikinig ka lang ng Word of God, nakikinig ka lang ng salita niya. Still, nandun lang din tayo. Iikot lang. Kaya yung dating lugaw at simpleng champurado na maihahain tuwing may Bible study, ngayon ay sobra-sobrang pagpapala at kabutihan ng Diyos dahil kaya na namin makapaghain ng higit pa sa dating lugaw lang o champurado. Dito ko nakikita na sobrang ginagabayan at mahal niya kami. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen. Nagsimula ang BS ng 2-3, pero ngayon, ang dami na namin. Meron kami sa Indang, meron din kami sa Manila, at meron din kami sa Silang. Ngayon, patuloy kami nagdarasal na mas dumami pa ang maglingkod sa Panginoon. The gift of salvation is for everyone, at nandito kami para ikwento sa inyo at isabuhay natin kung paano natin makukuha ang salvation na regalo ng Diyos.